hindi pa man nagsisimula talaga yung main event o yung programa, kanina hindi na nakapagpigil si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. May init na mga salita binitawan niya laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Let me just in my report, no, sa isang leaders forum kanina, sinabi niya ito na nawagan siya kay PBBM na magbitiw na sa pwesto. Wala naman daw kasing silbi at say ang Pangulo sa mga nangyayari sa bansa at kahit mamagitan man lang daw siya sa iringan ng kanyang mga kaalyado. Gaya na nga lang daw sa nangyayari kina Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez at maging yung gusot nga sa pagitan ng Senado at House of Representatives. And I quote, sinabi ni Baste Duterte kanina, Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa atong nasud, resign. Ibig sabihin nun, Mr. President, kung wala kang pagmamahal at aspiration sa ating bansa, mag-resign ka. Sinabayan kanina yan ng mga hiyawan at Marcos resign na mga chant ng mga dumalo kanina doon sa Leaders Forum na yon, mga local leaders dito sa Davao City. Tinawag rin kanina ni Baste si PBBM na lazy o tamad at may lack of compassion umano si Pangulong Bongbong Marcos. Jojo, pwedeng sumingit. Pwedeng sumingit ng tanong. Jovi, bukod nga kay Baste Duterte kanina nagsalita rin. Yes, go ahead. Bok, I know, alam natin siyempre na yung rallying yan, ang pre-rally yan, dapat talaga, at least initially, ay against People's Initiative. Pero I'm wondering lang, sa mga naririnig mo at nakikita mo, naobserban mo, lumalabas ba na ito'y nagiging rally against... charter change. Hindi charter change, kasi nang-obvious naman eh. Ito ba'y lumalabas nagiging rally against the administration? Kanina, nilinaw naman ni Baste Duterte na personal yung kanyang mga statements at hindi naman doon representing, kumbaga, his views and opinions, hindi yun representing doon sa pangkabuuan sa pamilya Duterte. Yun ay mga personal na pananaw niya lang, based lang din sa mga observation niya sa mga nangyayari ngayon, doon nga sa atin niya, kay Vice President Sara Duterte na mahidwaan, kaya House Speaker Martin Romualdez, at tila nga daw walang ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos na maayos ito. So, para kay Baste Duterte nga, sabi niya he's ready to die after nga nung binitawan niya yung mga salita na yon at ready na rin daw siya maging political asylum nga. Tinitingnan niya baka lumipat na nga lang daw siya sa Indonesia kung sakaling mampag-initan nga daw siya. Okay. Sabi niyo na, sakilan tayo ng barko. Isa sa mga sinabi, ano. Gio, pwede mag-attendance check ako? Nakita kasi pinag-iisipan niya nga daw. Go ahead, go ahead. Sabi pa, kanina na-mention mo yung barko. Sabi nga ni Baste, kanina pinag-iisipan niya na nga daw ngayon kung anong bangka yung gagamitin niya, pantawid niya. Pero hindi niya kinlaro kung pupunta siya ng Indonesia for a political asylum or what. Pero yun nga, Bok, no, again, we just want to clarify nga din na yung itong prayer rally, it's not, an opposition against the Marcos administration as a whole. Pero for the charter change nga or sa People's Initiative, Bok. Jovi. Okay. Again, mag-attendance check lang ako, Gio, kung talaga anong oras darating ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung meron ng assurance na makakalipad nga after yung event dito sa Manila, yung si Vice President Sara Duterte naman to join that rally in Davao. We are expecting a former President Rodrigo Duterte, but as you know, PRRD, he always comes late. He was expected kanina doon sa Leaders Forum na nagsimula ng 9 a.m. Okay. Pero nung umalis kami kanina, mga around 5:20, walang PRRD na sumulpot. Yeah. So, we don't know kung anong oras siya dadating dito. Kay Vice President Sara Duterte naman, we just got a statement from her camp nga na dadalo siya doon nakadalo na siya kanina sa Bagong Pilipinas campaign dyan sa Quirino Grandstand. Pero no confirmation yet
kung after that event, ay lilipad ba siya dito sa Davao City para dumalo naman sa prayer rally. Pero sa statement niya, iginiit ni Vice President Sara Duterte na nakikiisa rin siya sa prayer rally dito sa Davao City. Okay, follow-up question lang, Gio. No? So, I know you're covering the rally as a whole, lalo at yung mga dumalo dyan ng mga kababayan natin from Davao. Pero meron ba kaming masusurpresa or may nakita ka na ba ng mga surprising presence o mga ibang mga opisyal or mga known people na biglang nandyan kahit hindi naman dapat? Or hindi sila dapat dahil Kahit hindi naman dapat? Grabe ka naman. Kahit sila ay dating nasa kabilang kampo. Well, let me start with Attorney Vic Rodriguez. If you're still familiar with him, former Executive Secretary at dating abogado ni Pangulong Bongbong Marcos. He was present kanina sa Leaders Forum at sinabi niya nga na nakikiisa siya sa prayer rally kontra People's Initiative dito sa Davao City. Binanggit kanina ni Rodriguez. Let me just read this to you. Na kanina, ikinagulat niya ng ilang mga dumalo din na nandun si Rodriguez kanina nung pumasok na nga siya sa venue. Sabi niya, "Wag ho tayong papasilaw sa kakaunting salapi o malaking salapi kapalit ng ating mga perma. Napakahirap tumahimik at manahimik sapagkat ang nilalapastangan ay ang ating saligang batas." End of quote. Sa speech yan kanina ni Attorney Vic Rodriguez. Iginiit rin ni Rodriguez na hindi tsa-tsa ang sagot sa mga problema sa bansa. At sinabi niya ulit, a part of his speech, I quote, "Hindi ba nung tayo ay nagbuklod-buklod, nagsama-samang ating tema ay unity?" Question. "Ang tsa-tsa ba ang paglustay ng pera ng kaban ng bansa? Yan ba ay magdudulot sa atin ng pagkakaisa o pagkakawatak-watak?" Nagpasaring din kanina si Rodriguez sa bagong Pilipinas rally ni PBBM sa Quirino Grandstand. Anya, malaking pagkakaiba yung ating pagpupulong ngayon. Yung atin pong crowd ngayon doon sa ginagawang kasalukuyang pagpupulong, alam nyo na kung saan yan. Dito ho, walang allowance. Dito ho, hindi tayo binubus. Dito po, hindi kayo magkakaroon ng earned leave credits. Okay. Kanina, nakausap din natin si dating House Speaker. May pahapyaw siya doon nga sa bagong Pilipinas rally. Pero kanina, bukod din kay Attorney Vic Rodriguez na dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, nakausap natin ulit si dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez na kasalukuyang representative ng Davao del Norte. At sinabi niya nga na iginiit niya na si House Speaker Martin Romualdez, yung sa likod niya, nitong People's Initiative dahil daw may mga balak daw tumakbo bilang Pangulo si Romualdez, kaya para mas mapapadali daw yung kanyang plano na maupo sa Malacanang ay isinusulong nila itong charter change. Sabi pa ni Alvarez sa akin kanina ay tinawag niya na walang karisma, walang kadating-dating itong si Romualdez, kaya daw dito na lang sila kumbaga umaasa sa charter change. Pero recall lang natin na ilang beses na rin itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez na may kinalaman siya o maging yung Kamara dito nga sa pagpapakalap ng perma kapalit nga ng pera. Kinundina na rin ni Romualdez ito nga yung pagbibigay ng ayuda at saka yun nga yung signature for cash campaign sa charter change. I know, balik sa inyo. Gio, I know that sabi mo nga kanina, sabi ni Baste, Mayor Baste, it's his personal opinion lamang. It does not necessarily represent the opinions of the entire Duterte family. I'd just like to ask from your point of view, sa mga nakikita mo dyan ngayon sa likod mo, mga narinig mo na mga usap-usapan dyan ng mga tao, mga participants, mukha bang yung mga bitaw ni Baste Duterte at ni Vic Rodriguez is setting the tone for the entire event? Or hindi rin? Talagang anti-PI lang talaga yung rallying yan. I asked that kasi, alam mo, ilang buwan na ng bakbakan dun sa magkabilang panig So medyo mainit na rin yung politika. Hindi lamang sa People's Initiative, pero pati dun sa dalawang pamilya. I'm not confirming it personally, pero kasi
kung isa ka sa mga taga-suporta ng pamilya Duterte, siguro kumaga may influence ka rin. Kung makikinig, kung nandun ka kanina, nakikinig ka sa speech ni Baste Duterte na he's really into it, yung pagpatikos niya kay President Bongbong Marcos. And right after na may sinasabi siya, the crowd would cheer in unison. Nag-cheer sila, Duterte, 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 Marcos resign. And same is true then with Vic Rodriguez na ikinagulat nga ng mga dumalo kanina doon sa Leaders Forum na bigla siyang sumulpot at nagsalita. At sinabi niya nga na kumbaga hinimok niya yung publiko din or even doon sa audience na huwag magpauto, huwag magpagamit doon nga sa personal na interes ng ilang mga politiko. At sinabi din kanina ni Rodriguez, minention niya kanina nga yung 31 million, as we all know, yung mga bumoto kay President Bongbong Marcos nung panahon na nasa kampo pa ni PBBM si Rodriguez, right? Pero yun nga, it might set a tone doon nga sa incoming polls natin. Pero let's see. Kasi kumbaga malayo pa marami pang posibleng mangyari